Higher. Huh? Lower. 78,000. Lower. 78 million. 78 million. Higher. Ano ba yun? Higher. Ano ba yun? Lower. Lower. Higher. 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 75.7. Higher. Little bit. 76 million. Lower. Lower. Between. 76 million. 700. 75. Okay. 75.780. Little bit lower. Huh? Yun! Ang total ng Rolex Watch Club, 75,750,000. Ang nasa unasan nito. Kaya naman patayin ng building. Excuse us. Ayan. Saan pwede? Saan mo gusto? Okay. Okay na, nakapicture na kayo. Sasabihin ko sana picture taking, baka pagbalik wala na ng relo eh. Baka yung mga walang Rolex, biglang magkaroon ng Rolex. Okay ha, pag nakapicture, excuse me, yung mga kunyari walang na, lapit kayo, kasi para sa inyo to. Kasi gusto namin magkaroon din kayo ng Rolex. Okay, yung mga walang Rolex, pwedeng pumunta rito. O, tabi muna kayo, palapitin naman natin yung mga walang Rolex. Okay, lapit kayo kasi gusto namin kayo ng next. So, punta kayo dito, tignan nyo kung ano yung itsura ng 75 million worth ng relo. O ano, rubber band? Ano, nasan yung Rolex mo? Nasan yung paniray mo? Eddie, wow. So, anong feeling ngayon? Lahat naka-Rolex, ikaw wala. Anong feeling? Anong feeling? Mag-i-interview ako dito ng may paneray pero naiwan sa bahay. Okay, sir, ang relo ba para saan? Sinong makikinabang pag nasa bahay ang relo? May mapapapayin ba pag ang relo nasa bahay? Wala. Okay, so paano mo naiwan ang relo mo? Baka madali Sir Tom, pero naka-ready na yun eh. Ba, nagmadali ka na pero late ka pa rin, di ba? Yes. Okay, tandaan nyo ha, importante yung mga accessories. Louis Vuitton, kahit na mamalengke, naka Louis Vuitton. Rolex, kahit na namalengke, naka Rolex. Bakit? Kasi baka makasalubong mo yung classmate mo. Diba? Yung dating, alam mo yung mga tindera sa palengke, kala mo mabaho, kala mo, pero yayaman yung mga tindera sa palengke. Diba? Kasi cash-cash lahat ang negosyo nila. Pag nakita nila, ay, naka-Rolex na yung suki ko. Madama nung negosyo mo. Tama? Yes. Di naman, 75 million na eh. Tanggalin mo yung relo niya, 55 million pa rin. Mayaman na ang Hypernation. Alam mo, ano, between 18 to 22 million. Okay, itong relo ni Madam, tawag dyan, Rolex Vuitton na Rainbow. Ang makakabili lang niya, tawag doon, Super BVIP. Okay? Pagka mabili mo siya ng mababa, 16 million.
Pag wala kang kakilala, no? Siyempre, uto-uto ka, mayaman ka lang. 22 million yung maabot presyo na. Okay. Ito, nakita niyo ito, relo ni Zach. Tawag dito, the AP Terminator 3. Yung ginamit ni Arnold Schwarzenegger sa movie yan. Ito yung pinakamalaki na diameter na laki, 48 mm yan. Yung ordinary Rolex, 36 mm. No? Ito, 44 mm. Ito yung kay Alexis, 2.5 million ito. Ito, titanium sa 2 million yan. Hindi siya ginto, pero 2 million. Kasi limited edition siya. No? Relo ni Arnold Schwarzenegger sa movie na Terminator. Ito, Bulgari, no? Octo by Retro by Gerald Celta. Stainless lang din yan, no? Stainless with ceramic, 1 million to. Wala siyang ginto, pero 1 million yan. Bawal umuwi ha, pagka umuwi, walang cheque ha. Nag-check kami na attendance ha. Pag wala dito, wala nang cheque next week. Ha? Sino ba yung katulad ni Byron, yung may Rolex pero hindi dala? Jojo, dala mo ba yung Rolex mo? Nandiyan. Tingnan mo, yan o, dating seaman. Ngayon yung Rolex niya, iniwan niya lang. Sige, magkagulong kayo dyan. Pag nawala yan, kaya ko bumili ng bago. Diba? Nomi! Nasaan si Nomi? Andito ba si Nomi? Si Nomi nasaan? Calling Nomi, Nomi. Nomi! Nasaan ang Rolex mo? Ah. Ano nangyari, Nomi? Ha? Naiwan mo saan? Nagpalit na ako ng bar. Okay. So, nagpalit ka rin ng murang bag. Hindi rin LB to, di ba? Okay. Sino yung LB club dito? Babae, yung may LB na bag. LB na bag, dala nyo ba yung LB bag nyo? Yes, very good, very good. Sino yung may LB bag pero hindi nagdala ng LB bag? Sa Kusana yung dinala. Ha? Meron? Yung galing SM? Tandaan ninyo, doesn't mean you're going to the beach, you're gonna bring a cheap bag. Why? Kasi you're going to lugar ng mayayaman. Di ba? Makakasalubong mo naka-LB, Gucci, Prada, Christian Dior, whatever, Hermes. Tapos kasi natakot kang mabasa yung bag mo, natakot kang masimuyan ng hangin na galing sa dagat. So, pangit na bag dala mo, nagkasabay kayo ngayon, sino mo kantain? Ikaw, di ba? Okay? Lahat ba nang walang Rolex sa tingin na ba dito? Tumingin na ba? O i-snap nyo ako? Okay. Sino yung mga walang Rolex? Gawa tayo isang pila dito. Kung walang Rolex, isang pila. Isang pila. Walang Rolex na. Dito sa kabila, mga may Rolex dito sa kabila. May Rolex dito sa kabila. May Rolex, walang Rolex, may Rolex. Walang chinelas. Anong game dito? Louis Vuitton Slippers Club. Okay. Okay lang, picture na lang. Anong pangalan? Ano yung dating trabaho? Okay, so yung mga amo mo sa wedding, di ba? Ganyan ang relo nila. Okay, so magkano yung last month income? 105 lang. 105? Gusto mo magka-Rolex? Yes po. Magtrabaho ka pa. Okay? Kasi yung 105, hindi ko papayagan bumili ng Rolex. Bolex. Okay, next. Thank you. Yes. Last, anong dating trabaho? Supervisor po. Okay, anong pangalan? Marvick Plaza. Ano yung last month income? Nasa 85,000 po. Bago ka lang, di ba? Gusto mo magka-Rolex? Sure po. So, anong gagawin mo para magka-Rolex? Delivery.
Right, okay. Thank you. Nagpa-picture ka na ba? Picture na mo sana. Picture na ninyo. Dapat hindi. Kasi lang yung mukha. Kasi lang yung mukha. Hindi naman. Yung ano, bigyan na lang chance na. Yan. May taga-picture na. Hindi na lang yan. Oh, tumingin kayo kayo na gano'n. Oh. Tama. Sabi ni Glenn, hawakan mo daw yung gusto mong maging Rolex, pumili ka. Pipicture na namin. Yan, binili niya yung Rolex ni Lionel. The #1 YouTube channel in the universe. Yan. Captain! Kasi Captain Godfrey Alonday, 500,000 a month salary. Diba? Buti na lang, nagkaroon ng pandemic. Kaya gusto na niya mag-iPhone. Okay, Captain, ano yung gusto mong Rolex dyan? Sige, pili ka dyan. Yan. Pili ka, hawakan mo, para mapicture ka nila. Okay, next. Name, dating trabaho. Rona Oranza po. Dating housemaid and OFW po. Magkano yung last month income? 129,000. Magkano yung income ni husband? 140. Hello, Gray. So, Shout total out mga to almost 300. Gusto mo na mag-Rolex? Dream Makers. Yes, that's it po. Kailan? Pwede pa bukas na kasi gabi na. Max, totoo ba to? Hindi uso din yung mga dreaming dito sa iFern, ha? Dito sa iFern, pag sinabi, nagkakatotoo. Hello, Bob. Husband, andyan po yung ano. Husband. Call a friend. Nasaan si husband? Jun Oranza, where are you? Nagtatrabaho. Nag-grind ka? Ipakita mo yung mga Rolex. Oo, sabihin mo, ito yung next watch namin ni Mrs. Okay, pahulaan mo kung ano yung halaga nitong mga Rolex. Ha? Balikan na doon. Bibili daw siya ng Rolex. Actually, plano naman, sir. Plano. Kailan? Within the year. Within the year. Next month. Next month. December. Merry Christmas, madam. Rolex from husband. Sige, next. Okay, last job. Production Hello, Lionel. Magkano yung income? 228,000. 228, pwede na mag-Rolex. Tama? Okay, pili ka na. Gusto mo pa magka-Rolex? O gusto mo to? Maganda rin yung 7 Friday, pero hindi na bagay sa 228,000, di ba? Pag ang mga 50,000, 7 Friday, di ba? Sakto lang. Hinuhusgahan, di ba? Alam mo ang relo, sukatan ng pagkatao, pagka mayayaman. Tama, no joke. Pag naka-rubber band ka, wala kang pera. Okay, ay, mayaman tong dami. Pero hindi kaya bumili ng Rolex yung mga negosyo niya. Ano yung mga... Titinda po ng dami. Ikaw yung may-ari ng pwesto, di ba? Maraming bansa na na-upload mo, di ba? Parang ganun lang po. Kaya pinipetix mo lang yung iPhone. Tama, Edwin, Nomi? Di ba si Erna, pinipetix na lang yung iPhone, sa tingin mo, mas mayayaman ba tong Rolex Club member sa'yo? Mas mayayaman po sila. So, gusto mo bang yumaman katulad nila o kontento ka na dun sa mga negosyo mo? Sarado na po yung tindahan ko. Awa ng Diyos! Diba? Nadagdagan yung open-minded sa iFern. Dati kala niya kasi mas malaki kita sa mga tindahan niya, di ba? 75, Nakabili ka na ba ng 35 million na bahay katulad ng apply mo? 75 million. Ibig sabihin walang kwenta yung mga tindahan mo. Ma'am, gusto mo magka-Rolex? Siyempre po, sir. Magkano yung last month income mo? 118 po. Ilang taon ka na sa iFern? Hello, Zian. 3 years na po. 3 years! Wow! Baka after 3 years, 120 na. Anong goal mo? Anong goal mo sa iFern? Gusto ko namin 1 million. Kailan? 10 years? 20 years? 30 years from now? Working na po. 14 years? Ano? Workout na po.
You will work out. Yan yung mga sinasabi ng mga mababa income, di ba? Will work out na po. May kausap na po. Magde-daily grind na po bukas. Ma'am, gusto mo magka-Rolex? Yung mga may Rolex, anong sikreto para magka-Rolex? Daily grind. Your daily grind. Hindi once a month. Alam mo kung ba't ka kasama dito sa Balesin? Sasabihin ko sa'yo, kasi 3 years nang inipon yung points mo. Oo, kasi yung mga iba dito, wala pang 1 year, yung points na ipon nakasama sa Balesin. Ikaw yung points mo, 3 years mong inipon. Next time na sasama ka, 3 years ka ulit mag-iipon kung ganyan ang drive mo. Okay? Gusto mo Hello, na magka-Rolex? Grace. Shout out, Grace. Magre-report sa akin yung mga apply mo, ha? Kung nagde-daily grind ba siya o hindi. Okay. Ay, Kaloy. Kailangan palaki mo income mo para masama ka sa Rolex Club. Okay? O, tingin ka na dyan. Marcas to, di ba? Kapatid ni Telma. Yung gano'n ni Telma nandito, solid gold. Magkano last month income mo? 130. Grabe, ang baba, no? Bakit siya bumaba? Alam mo mahanap na mag-birthday. Grabe, no? Tangina, wala nang tao sa Pilipinas. Yun yung ba problema nyo? Wala nang magpipayin. Hindi. Ha? Problema nyo ba yun? Yung wala nang magpipayin? Hindi. Hindi. Encoding? Kasi walang ma-encode. Kasi walang nagpipayin. Oo. So, sino may kasalanan kaya walang mahanap na magpipayin? Kulang siguro po yung Hindi siguro, kulang na kulang. Yung kapatid mo, 2 million eh. Saan ba galing yung income ni Telma? Di ba tao rin yung pumasok? Oh, alam ka naman sa ibang planeta siya naghahanap. Okay? Gusto mo magka-Rolex? Okay, so para magka-Rolex, everyday tinatrabaho. Hindi everyday may kausap ha? Everyday may resulta. Okay? Sige. Ang tama, right? Okay. Leia, sabihin mo. Ano ba? Sir Tom, career. 93 lang po. Year. Matagal-tagal ka pa mag-iipon kasi 1 million yung mura na Rolex. Yung 93,000, matagal pa yun. Oo, so magro-Rolex ka ba o ano itong relo mo? Wow, gado! Sigurado, walang income. Sigurado, hindi luxury watch. Rolex, nagandahan ka ba? Okay, so what are you going to do? Palagi na akong daily grind talaga, Sir Tom. Pero, yun lang. Kawain mo na yung mister mo. Tangin na mo, sara na natin yung talyer. Makadrive na ako, Sir Tom. Kaya. So hindi mo na siya kailangan. Sige. So everyday may pay-in dapat. Apply mo si D. Okay, D. Nasaan si D? D. Josel. Pagka walang pay-in to ha, sumbong mo sa akin ha. Okay, pili ka na dyan. Kung gusto mo, para may magpipicture sa'yo. Jack! How are you, Mr. Civic? Okay lang po, sir. Mabuti. Luxury car ba yung Civic? Hindi po. Pero iniyakan mo yan. We're proud of you. At least may kotse. Diba? Kailan ka mag-cheche din? Siguro next year, sir. Rolex muna. Magkano yung income mo last month? Nawalan. 300, sobra-sobra na. Ikaw, magkano? Halika, mag-jowa kayo eh. Combine na yung 300. So, sino yung una mag-Rolex sa inyo? Okay. Sure ka ba? Ha? Bilang ka ng diamonds, tunay ba? Okay, so yung mga kapatid nyo naka-Rolex, di ba? Ha? Oo, ayan. Itabi mo yung diamond doon sa diamond ni Madam, ha? Pagka hindi kuminang, ibig sabihin, tunay na fake. Joke lang. Dahil maraming klaseng diamond, ha? Next level, after Rolex, we'll teach you how to buy diamond, the right kind. Okay? Sige, so, yung mga kapatid nyo naka-Rolex lahat, di ba? Eto, yung isa sa pinakamahal na relo dito, 2.5 million kay Alex. Tapos yung regalo niya,
Ha? Kay Melay, alam nyo ba, may istorya tong Rolex na to. Grabe, Palisin Tony. yung regalo to. Tawag dito, Talaga. surprise gift. Diba? Birthday ba yun? Birthday? Wala. Walang okasyon. Diba? Wala lang mapagkasusan ng pera si Alex. Yan. Sige, o, pili na kayo. Sabay na kayo. Oh, dapat may Rolex na to ah. Nasaan yung asawa mo? Tangina mo, sabi ko sa'yo, bagong mga anak to, bigyan mo ng Rolex, di ba? Barat ka talaga. Sa Saudi, barat ka. Ngayon, hyper na, barat ka pa rin. Ano ba? Ano ba? Pumili ka na. Sa Monday, may Rolex ka na. Hindi na kita interviewin. Dedada ko na lang sa income niya. Ay, alam ko kung ba't wala kang Rolex. Kasi Vivo binibenta mo for 3 years. Ha? hindi hyper product. So, si Mr. Nasaan ka? Huwag ka magtago. Nasaan yung Mr. mo? Mr. Nasaan ka? Ano pangalan niya? Salot. Mr. Salot. Tama? Salot. Jerome Salot. Calling Jerome Salot. Tinatawag ko na ng Development Academy of the Philippines. Kunin mo na daw yung huling sahod mo. Jerome Salot, where are you? Jerome Salot. Jerome Salot. Nasaan ka, Jerome Salot? Naiinip na yung mga nasa likod ng pila. Ano daw nangyayari? Ba't di daw umuusad yung pila? Sige, Jude. Ay, ito na ba? Ito na ba? Sir, nasaan ka? Tumatay ka? Grabe, ano mo kasing kinain. Think kay Grabe upline, ka no? talaga. Kay upline, no? Sir, halika, lapit ka Pares pala dito. tayo, Jo. Gusto niyo ba magkaroon ng paneray sa Rolex na tulad din na Emeline sa ni DJ? Ah, parehas eh. Diba idol mo si DJ? Ah, baka. Idol mo ba si Ilang mm? Emeline? 42 ito, 42. Kailan yung plano? 42 eh. Nakapotse na kayo, di ba? Palakpakan natin sila bagong binigay Ah? nila. Submariner din tayo. Oo. Hindi magkaiba. I tell you 4 Ano years sa'yo? ago. Halika JD. Malaki sa akin. Magkaiba. DJ, Mas malaki nasaan sa'yo. ka? Halika DJ. Malaki yan sa'yo. Where's DJ? Yan, halika, lapit ka dito. Papakilala natin kayo sa mga tao. Halika, lapit ka dito. Halap ka dun sa audience. Yan, magkapatid sila. DJ, JD. Ha? Talagang, alam mo, magaling mag-isip ng pangalan si Ding. Ha? JD and DJ. Pero si Dweller yun eh. Yung kanya. Oo. Okay, 4 years ago. 4 years ago, Mas malaki. Erlin, Ding, JD was part of the 51st leaders of IFER. Yung new marketing plan na Welcome, training. Joseph. tinignan sila. Top Grabe, 50. grabe, Carlo. Pag tingin ko dito kay Kaloy. DJ, mahihain. Tayong tingin ko dito. Di ba? Tama? Tama. Malaki Pero yung by the check way, mo, ano to? Kaloy. Japan, no? Japan qualifier to. Pwede I mag fly Japan. Rolex pag baba Ito, ka sa 200. sobrang taas ng potential. Sobrang taas na nakikita namin leadership, income potential. Tama? Ano nangyari? Sabihin mo sa kanila, ano nangyari? After you started, and then what happened? Ba't ka nag-stop ng 3 taon? Sir, nagtampo lang naman ako. Tampo ka kasi siya yung sumama sa Japan, ikaw hindi. Yung miracle, sir. Akala ko pamilyahan mo. Yung pala. Okay lang, sir. Hindi bale, importante para matuto yung iba kasi baka may magtampo rin dito eh. Di ba? Para maintindihan nila walang kwenta yung pagtatampo. Sige, explain mo ano yung pinagtampuhan mo. Ano po? Yun nga po, yung akala ko po pamilyahan magtutour sa Japan. Pero, huwag ka pala dapat mag-expect. Pero naka-move on na po ako. After 3 years ha? After 3 years, naka-move on din siya. Okay, ano yung lesson sa'yo? Ano yung lesson? Nagtampo ka, nagbenta ka ng Bibo, no? By the way, top saleswoman siya ng Bibo. Tama? Di ba? Top Bibo seller. Kasi ginamit niya yung natutunan niya sa iFern sa pagbebenta ng Bibo. Kaya naging top siya. Tama? Tama. Di ba? Ginamit mo yung training ng iFern, di ba? Kaya naging top ka. So, ibig sabihin, yung iFern na lessons na tinuro namin sa inyo, kung nagsawa kayo sa iFern, magbenta kayo sa palengke, magiging top seller din kayo ron. Di ba? O so, nagtampo ka,
Pero naging top seller ka sa Bibo. Ano yung realization? After 3 years, nagkakotse sila, nakapag-Korea. Ano yung realization mo? Ba't ka bumalik? Sir, bali ano rin. Kasi yung earning nila mother tsaka nila kuya, tuloy-tuloy pa rin. Pero kasi yung dumating yung pandemic, doon ko na-realize lahat. Then, parang feeling ko yung ipon kasi namin na dapat sa service. Then, nagastos namin ngayong pandemic. Then, sabi ko, ba't hindi ko gawin ulit si iFern? Then, yun nga po. Sabi ko sa mama ko, observe lang ako, sama-sama lang ako. Pero, ngayon po parang feeling ko grabe yung pa rin. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi yung 3 years na sinayang ko, 3 months pala kayang gawin. Nung unang months ko, 200,000. Yes. By the way, kasi downline siya ni DJ, tama? Tapos, binigyan siya ni DJ ng super duper strong leg. Tama? Gano'ng kalaki strong leg na 3 years na nabuo? 500 points. 500 points yung naghihintay. Di ba? So, Yung po kasi, nag-invest din po ako ng 2018. Pero hindi ko po alam na ganun pala yung ganun pala yung parang ibibigay. Kumbaga yung parang yung 3 years na parang sinayang ko ang bilis niyang kitain pala. so yung regret mo is nagtampo ka, di ba? Tapos parang ayaw mo gawin si iFern, kahit lumalaki yung income nila, ayaw mo pa rin, di ba? So, the big lesson is pride, di ba? Kasi yung pride mo, hindi, kaya ko mabuhay kahit wala si iFern. Tama? Kaya ko mabuhay ng malangal, pareho kaming empleyado, kumikita naman kami, di ba? Magtitipid kami, mag-iipon kami, makakabili din kami ng kotse, di ba? Yun yung plano ninyo eh. Pero na nag-pandemic, pareho kayo nawalan ng trabaho ba? Pareho kayo nawalan ng trabaho, lahat ng inipon nyo napunta lang doon sa pang-everyday na gastusin. Lahat ng pangarap, wala na. Di ba? Okay, so si iFern nagpapatupad ng... Oo, dahil sa iFern magkaka... Okay, tingin na kayo. Ito, si Mr. Casino Dealer, Jude Candado. Si Mrs. anong trabaho mo? Flight stewardess po before. Were you affected sa lockdown or tuloy-tuloy yung FA mo before nag-lockdown? Actually po, nag-resign na po ako matagal. FA tas housewife. Dalawa po. 8 and 10 years old. Okay. So Jude, matagal na kitang pinapag-resign sa PAGCOR, di ba? Bakit ka nag-resign? Actually sir, nung nag-pandemic kasi, may sweldo pa rin naman, kaso ang laki nung binaba eh. So, Magkano yung sweldo pag operational yung casino with bonus, magkano? Tapos yung wala ng casino, magkano na lang natira sa sweldo? bali nung operational pa, nasa 50,000 average kami. Tapos, nung nag-pandemic, bumaba na ng mga 15,000. So, buti na lang, nasa iPhone ako. So, Yung hindi pa nagpa-pandemic, magkano na yung iPhone income mo? Kaya pinakonvince kita mag-resign pero ayaw mo kong pakinggan. Magkano yung income mo sa iPhone versus yung 50,000 na income mo sa PAGCOR? nasa 105 na sir nung... Isang buwan yun. Yes sir. 105, no? Explain mo para maintindihan na 105,000 yung income mo sa iPhone, 50,000 lang yung sa PAGCOR. Ba't di ka nag-resign kahit na sinasabi na ni Mrs. na? Mag-resign na po. Ba't hindi mo pinapakinggan yung Mrs. mo? Actually sir, nung last year, decided na ako mag-resign, kaso nga lang, nung nag-pandemic kasi, so wala rin akong kumbaga hindi ako napasok sa casino. So parang kinonsider ko na rin na as resign ako noon. Tapos nung pinabalik kami sa operation, pagbalik ko, sabi ko, kumbaga decided na talaga akong last September 22 sir, nag-file na ako ng resignation. So official na resign na po. Pero kung hindi nangyari yung pandemic, baka hindi pa nag-resign. Ano yung reason binibigay niyo sa'yo? Ba't di siya nag-resign? Nang hinayang po. Kaso mas malaki naman yung kinikita na niya. So,
hihinayang ka sa 50,000. Di ba? Yung mga income ng tao dito, 500,000, di ba? 5 billion. Okay, so what is the big lesson here? Kumbaga sir, yung time sir, kumbaga yung time na nga secured ka sa trabaho, kaso nga lang, yung kaya mong kitain dito kay iFern, kaya mo siyang, yung kikitain mo sa mahabang panahon, kaya mong kitain dito ng maiksi lang eh. Thank you. Tuloy pa ba natin to o gusto nyo nang pumarty? Are you sure? Are you sure? Nasaan na yung nasaan na yung karaoke natin, yung spin? Ha? Nasa dagat ba i-project? Oh, ba't nawala na yung nandito? Tanginan nyo Ano to? Fuck you! Balik! Balik dito sa harap! Grabe tong dalawa. Yung mga apply nito. Yung mga apply nito. Joby, Christy. Ito kay Rose tong isa, di ba? Rose, saan si Rose? Namatay na? Saan mo wala? Namatay? Joke lang. Sir, Kailan ka nag-iPern? Archie Andaya, di ba? Kailan ka nag-iPern? Last September 2018 po. Oh, matagal na. So, ano nangyari? Ba't mababa pa rin yung income mo? Kasi sir, dati akong warehouse personnel. So, warehouse personnel po. So, sahod ko lang po doon, 10,500. So, nung November po, nung nag-check ako ng 14,000, nag-resign agad ako. 2018. 2018. Yes. Tapos, dinire-diretso ko po. Kanya nga alam, yung income, hindi siya stable, pero... Sino may kasalanan? Ba't hindi stable yung income? Siyempre ako po. Kasi ang lesson po dyan, kasi yung sahod ko, 10,500, parang kung maka 50,000 ako, 80,000, 100,000, parang okay na. Pero big lesson, parang kaya nga po nakita na future yung mga relo, kailangan double the drive pa. Inuna ko lang yung sasakyan, sir. Kailan ka bumili ng sasakyan? September 11, 2020. Okay, palakpakan natin. During pandemic, nasa kotse. Kila Marvin ka, tama? Kila Marvin to, di ba? Ano problema nito? Tamad na. Tamad, di ba? Tamad ba? Tamad? Strong leg. Ang tawag namin sa may strong leg, tama or tamad. Ano ka, tama o tamad? Parehas? Parehas. Very good. Self-realization, is the first step to success. At least alam niyang tama siya at tamad. Sabi niya, pogi lang. Okay, so walang kwentang pogi. Pag tumanda, walang pera nga. Okay, so work harder. Okay, sige. Pili na. Ay, ito bago lang to. Halika. Ed, anong last name mo ulit, Ed? Ubalde. By the way, kwento ko lang sa inyo, Ed Ubalde, the new downline of Richard Lim. Used to be, ano yung company niya, yung country manager? Organo Gold. Organo Gold. Alam niyo Organo Gold? Country manager for Cambodia, Vietnam, and Thailand. Oo. Sinong pinayaman mo? Yung may-ari. Yun. Pinayaman niya yung may-ari. Ha? So, this time, sinong payayamanin mo? Sarili ko, syempre. Yun. Okay, congratulations, Ed. Bago lang si Ed, no? Few months lang during pandemic. Okay. Next. Ma'am, tangin ng Byron. Nasaan si Byron? Byron, nasaan ka? Sabi ko, di ba, bilhan mo na ng Rolex to? Sabi, barat talaga to eh. Di ba, niligalo sa'yo, sunglass, di ba? Kaya sabi, ano to ni? Di ba? Sinurprise siya ni Byron, birthday niya, LV shades. Oo. Sinuot niya, sabi niya, nakahiya kasi hindi Rolex sinigalo mo. Joke lang. Okay, ma'am, kailan mo gusto magka-Rolex? Asa po, sir. Asa daw. Asa daw. Asap. Okay, so sino magtatrabaho para magka-Rolex? Ako po, sir. Tsaka si Dad. Si Byron, inumpisahan na niya eh. Di ba kaka-resign mo lang? So, ikaw yung dapat tumodo. Opo, sir. Tumodo ka para... Halika dito.
Kasi yung ganito, yung two-tone, yan yung starter Rolex. Di ba? Tapos pag may dial sa gilid, mas mahal yan. Pero kung nagtrabaho kayong dalawa ni Byron, di ba? Pwede kang dumiretso sa solid gold. Tama? Kasi di ba ano ka CPA? Accountant, staff lang. Accountant staff. O, pero marunong ka sa numero, di ba? Mas matalino ka kay Bakal, di ba? Tama. Accountant eh. Ito, Bakal lang yung kausap eh. At least ito, maraming numero, di ba? Kanina, tagapindot ko lang nga siya ng calculator, nahihirapan siya. Hindi, isa pang zero. Isa pa. Dalawa. Diba? Pag sinabi ko sa kanya 2.5 lang. Sabi ko, gago, 2.5 million. Okay, so, for sure, yung mga kaibigan mo, accountant level din, mas matataas. Ito kaibigan niya, carpentero, welder, bakal, di ba? No, IB. Yun yung mga kaibigan niya eh. Okay, so work harder, ha? Work harder. Kasi if you work as hard as Byron, or if you make Byron work harder, and you both work hard, no, the success will be faster. Okay? Pili na. Ito, yung mga nagtatago. Just because senior, hindi ibig sabihin, excuse na. Liparit, nasa si Liparit? Liparit, yan. May Rolex, pero hindi dala. Di ba? May Rolex, pero hindi mo dala. Di ba? No. Palusot. Pero, di ba yung ka-Rolex ka, senior ka na. Tama. Si Dan and Ed, nandito pa ba? Dan Mendoza, Dan and Kit pala? Wala na. Si Dan and Kit, nagka-Rolex, senior na rin. Kaya ilan taon ka na? 60, sir. 60. Si Kit Mendoza, 61. Dan Mendoza, 65. Nagkaroon sila ng Rolex this year lang, during pandemic din. Si Kit, 61 years old, nagka-Rolex. Si Dan, 65 years old, nagka-Rolex. This year lang din sila nagka-Mercedes-Benz. Okay, so 61 and 65 this year nagka-Mercedes-Benz, this year nagka-Rolex. So ikaw, pwede ka pa magka-Rolex? Gusto mo pa magka-Rolex? Yes, sir. How much is your last, di ba nag-retire ka na? Okay, how much was your last month income? 90. Okay, what was your old salary before you retired? Almost 70. Almost 70. So, nalampasan mo na yung salary mo dati. Tama? So, which is better? How long did it take you to reach 70,000 salary? How many years ka nagtrabaho dun sa kumpanya mo para ma-reach mo yung 70,000 salary? Almost 33 years. Narinig niyo yun? 33 years bago niya narating yung 70,000 na salary. Sa iFirm, gano'ng katagal na-reach mo yung 92,000? 2 years. 2 years, 92,000. Ano mas okay? iFirm na yung trabaho mo? iPhone po siya. Okay, so tingin mo magkaka-Rolex ka sa iFirm? Hindi ka na. Teacher! Resign ka na ba? Teacher, magkano yung sahod mo ng teacher ka pa? 25,500. 5,500. Hindi ka katulad ni Joby saka ni Christy na utangera, di ba? Hindi na po buo yun, sir. So, ano dapat yung sahod mo, tas after all of the deduct, ano yung natitira? 10 na lang po yung natira. From 25, 10 na lang. Mas magaling si Joby. From 24, 3 na lang. Okay, teacher, magkano na income mo last month? 189,000. 189,000. Pwede na mag-Rolex. Teacher, gusto mo mag-Rolex? Yes, sir. Kailan? Next year. Mga December 2021. March ha. Abangan ka namin sa March ha. By the way Rolex, increased price 10 to 15% every year. So yung bibili this year, pagdating ng January, plus 10 to 15%. So ready ka na. Next year, March, 10 to 15% more. Kunyari, 500, di ba? Next year, 575. Kunyari, 1 million, next year, 1,150,000. Okay, so work harder kasi next year mas mahal na. Pili. Oh, ito si International Networker. International Networker to. Anong kumpanya mo? Edmark po. Ano ka katagal sa Edmark? 7 years. 7
7 years. Ano yung highest income mo sa Edmark? 80,000. 80,000. After 7 years, 80,000. Sa iFern, gano'n ka nakatagal? 1 and 9 months po. 1 year, 9 months. Ano yung highest income mo sa iFern? Siya pa din ata 270. 1 month yun. Oh, mas okay Edmark o iFern? Ay, Fern! So, kailan ka magkakalolit sa iFern? Early Ka-picture ka Next year, doon. mga November. Doon sa choice mo na. January, okay, January, sakto. Kaka-price increase lang. Sige. Dito. Okay, name? May si Barola. Oh, may iba rin lang iba, magkapatid kayo? Magkapatid? Bilas, okay, okay. So, what your old job? Job mo before? Housewife lang po. So, ba't ka nag-iFern? Gusto ko kasing goal ko na mapatigil yung husband ko sa pagbabarko. Seaman, si Mister, okay. Nasa barko ba siya ngayon? Sa barko po. Yung income ni husband? 150K lang po. 150. Magkano yung papadala niya dito? 100, konti lang po yung natitira niya kasi pinapadala halos lahat. So, yung sa 100, magkano natitira? Nagagastos ba lahat? Actually, sir, ngayon po is simula po nung nag-pandemic kasi lumaki income ko. Ako na po ang nag-budget ng lahat, pati po sa bills namin, tsaka sa tuition, and sa monthly ng car ko. Ako po muna, yung income po niya, tinatabi po namin para sa plan po namin iba. So, kailan mo papauwiin si Mister? Ang plano po niya, tsaka ang china-challenge niya ako is doblehin ko yung sahod niya, saka siya titigil. Sabihin mo, tangina mo, huwag ka na bumalik. Ha? Gago ka pala eh. Ako pa sina-challenge mo. Di ba? Magkano yung income mo last month ulit? Nito po is bumaba, 115. Ayaw mo talaga pa uwiin mister mo, di ba? Yung sinabi niyang, doblehin mo para umuwi ako. Alam ko na, hindi ko dodoblehin para wag siya umuwi. Actually, dalawang klase kasi yung mister eh. Dalawang klase. Lalo na yung mga seaman. Mga seaman, di ba? Dalawang klase ang seaman. Pag umuwi, yung tutulong gawin si iFern. Meron yung pag-uwi, magaling ka na eh. Magpapahinga muna ako. Ikaw nang bahala dyan. Sa tingin mo, anong klase si mister? Pag nandito po siya, talaga po kami dalawa daily grind. So, tumulong na pala siya sa iFern. Ay, pauwiin mo na. Sabi ni Sir Tom, pag hindi ka umuwi, hindi ko na daw mawi-withdraw yung income ko. So, yung income niya, yun yung gagastusin nyo hanggang hindi siya umuwi. Sino applyin mo? Si Abjin po. Jing. Lionel. The number 1 YouTube channel. Where are you? Lionel. Calling Lionel. Jing. Ikaw na lang. Bilin ko na lang sa'yo. Ha? Nagre-record ka ba? Ano to? Forma lang ba to? Yung cellphone mo? Naka-live. Oh. Mister, nanonood ka ba? Ano pangalan ng mister mo? JP po. JP. Ibarola. JP Ibarola, nananawagan ako sa'yo. Hanggang hindi ka umuwi, yung income niya, naka-safekeeping lang sa iFern. Gagastusin niya yung padala mong 100 every month. Okay? Okay? Nanonood ba si JP? Hindi. Sige, forward mo yan sa kanya. Ha? Okay, hanggang... Ha? Yan, nakita ko na sinandi ako bulag. Grabe ka. Hindi ko mamimiss yan. Number 1 YouTube channel in the universe. Okay? Pag sabihin mo sa mister mo, mali yung challenge niya. Mali yung challenge niya. Di ba? Ang narating niya, seaman. Mga seaman! Sinong tama? Seaman o Sir Tom? Ayun. Yan, ha? Magkano yung sahod mo? Ha? 500? 500,000 a month. Okay? Jo, magkano sahod mo? 150. Okay. Captain, magkano? 500. Edwin? 250. Sahod nila yon as a seaman, ha? Hindi iFern. Sino mas... Sila po. Nasaan sila ngayon? Sa iFern. Nasa iFern. Pakita mo yung mga seaman, wag sa akin lang. Pinakita mo ba? Pinakita mo? Okay. So yung mga seaman, mas malalaki yung kinikita nasa iFern. Hindi nila challenge yung mga misis nila. Tama? Challenge ba yung misis nyo?
Sabi mo, Cecil, fuck you, doblehin mo yung income mo, kung hindi ako uuwi. Hindi, di ba? Oo. Mali yun. Mali yung ganun, yung challenge, doblehin. Sabi mo, umuwi ka dito, triplehin natin. Okay? Sabi mo, kasi yung 100, hindi kaya bumili ng Rolex. Pili ka na dyan, ha? Sabi mo, uwi ka na, bibili ako Rolex para sa'yo. Yes. Matagal na to sa iPern, di ba? Lionel, matagal na to sa iPern. Ba't wala pang... Ha? Sabay lang. Magkano na income mo? Bumaba po 98,000. Di ba housewife ka rin ba dati? Si Mr.? Electrician po. Magkano yung income ni Mr.? Yun po kasi parang na mapakyaw, parang kontrata po. So, minsan po is 40,000. Pero, nung pong wala pa ako sa iFern, isinusulitan niya po ako ng monthly is 10 to 12K. So, ngayon? Yun, hindi na po ako sinusulitan kasi sabi ko kaya ko na. Ano na ginagawa niya? Sa babae na lang yan? Sorry. Sa deposit na lang pala niya. Sorry. So ano na ginagawa niya sa pera niya? Hindi ka na niya binibigyan? Tinutulungan pa rin naman ako sa pagbili po ng aming mga foods. Doon po siya. Pero yung mga monthly bills po namin, saka sa car ko, ako po. So, wala na siyang pakialam sa iFern business mo? Hinahayaan ka lang niya? Sinasama naman po niya ako. Pero, kinakausap niyo na ba yung mga kaibigan niya? Marunong na ba siya mag-RBA? Nagsisharing ba siya? Meron na naman po siyang direct. So, pero hindi pa po siya ngayon nag-RVA sa Zoom. Pero nung pong hindi pa po pandemic, offline grind. Kasi may trabaho nga po siya kaya. Ngayon, may trabaho pa ba siya? Opo. 40,000? Hindi po siya lagi. Minsan 40, minsan wala. Hindi naman po siya nawawalan. Pero bumababa po minsan. So, anong highest income mo sa iFern? 278 po. Wow, palakpakan natin, 278. So, ng 278, anong sabi niya? Wala lang? Siyempre, tuwan-tuwa po siya. Tuwang-tuwa siya, nagastusin. Di po, nung time po na nag-278 po is talaga pong rinab po namin yung maliit lang na lote sa Quezon. Yan mga tamang decision, bumili ng lupa sa bundok. Anong pakinabang ng lupa sa bundok sa negosyo mo? Wala. Itong role, doon sa lupa sa bundok, every time lumabas ka, di ba? Dagdag yung confidence mo, no? Mas bilib yung mga tao sa'yo. Maling decision yon. Nagtanong ka ba sa mga upline mo? Na may 278 ako, bibili ako lupa sa bundok. Hindi po. Sikreto mo, di ba? Opo. Sabunin niyo to. Di ba? Walang kwenta yung lupa sa bundok, ha? Everybody understand, yung lupa sa bundok mentality, yung bumili ng lupa pag nagkapera, mindset yan ng empleyado. Walang tulong yan sa negosyo ninyo. Okay? So, you need to work harder to convince your husband to do the iFern business with you. Kasi nakita nyo na yung potential, 278,000, di ba? Samantalang siya, buong buhay niya highest 40,000. Tama? For sure, usually mas mababa sa 40. Tama? Okay, so everybody need to focus. Pag-usapan nyo mabuti. Husband, mister, umabot ng 278,000, ilang taon pa lang ako sa iFern? Diba? Isang buwan. Ikaw, ilang taon mo lang ginagawa yan? 40,000. Pagtulungan na natin to. Tama? Sige. Gusto mo magka-Rolex o ayaw mo? Gusto? O sige, pili ka na dyan. Ito, matagal ko na itong kilala. Ano storya mo? Plain housewife po, sir. Last month po, 187 po. Yes po. 300 plus po. 300 plus, 378, 310. Wala ko lang 400 po. 400, kailan yan? Bago po na Korea. Korea po. After nag-Korea, nagpahinga na. Digit po. 6 digit po. Digit 100. Yes po. Hawakan niyo po, Siya ma'am. mababa. Hawakan. Bakit? Ba't hindi na nag-400 ulit? So yung 400 para makasama lang sa Korea, gano'n? Ano? Medyo yun, nag-iba po na gano'n. Nag-retailing po. Retailing. Ikaw nag-retailing? Yung mga
Downlines ko po. So pag yung downlines daw niya nag-retailing kaya bumaba yung income. Anong gagawin pag nag-retailing yung mga downlines? Anong gagawin pag nag-retailing yung mga downlines? Papatayin ano? Ano? Sumagot kayo. Yun! Pagka ang mga downlines nag-retailing, di kumuha ng bagong downlines. Tama. Tama, huwag umasa sa iilan na downline. Na pagka nag-retailing sila, bumabayin ka mo, hayaan mo na mababa. Mali yun. Kumuha ng bagong downline. Alam mo, ito natutunan ko kay Des. Lahat ng problema sa networking, ang solution, new line. Matigas ang ulong downline, kumuha ng bago. Di ba? Yung mga downline, nagtatamad-tamad. Matigas ang ulo, nakikipag-away sa ape. Kumuha ng bagong downline. Humihina ang income, kumuha ng bagong downline. Okay? Huwag magkontento kasi ito ang pinakamasakit. No? Everybody listen, ha? May Rolex, walang Rolex, makinig kayo. Ito ang pinakamasakit during every iFly. After iFly, hindi na namin sila nakikita. Ibig sabihin, ay, nakakolya na ako, pwede na akong mamatay. Ha? Nagpepetics na, hindi na tinutodo yung negosyo. I'll tell you, meron pa tayong susunod na trip. Makikipagpustahan ako sa inyo, 76 million. Marami dito, hindi nakasama sa next trip. Masarap ba yung balisin? Yes! Nagulat ba kayo sa laki ng kwarto? Mas malaki doon sa nabili niyang lupa sa bundok, di ba? Mas malaki sa mga bahay niyo. Tama? Akala niyo yung bahay niyo, dream house. Yung pala pagdating niyo dito, cottage lang. Tama? Yung pinaghirapan yung hulugan na kondo. Tangina, size lang ng CR dito. Tama, mali? Okay, so, kaya namin kayo dinala dito. Kaya namin kayo chinek-in sa napakalaki. Ilan kayo sa kwarto? 2. Ilan yung kasya sa kwarto nyo? Ha? 22. Isipin nyo, yung studio type nga, 6 na tao natutulog eh. Di ba? Ibig sabihin yung CR nyo pa lang, 6 na yung kasya ron. Di ba? Yung kama, di ba? Yung kama, yung main bed queen size, di ba? Sa ordinary Filipino house, 6 na ulit yung nandun. Di ba? Yung 2 kama sa gilid, di ba? 3 na kasya doon. Tapos yung sahig pa, lagyan mo, di ba? May banig na yun eh. Yung banig niya parang ganyan, di ba? Tama yung 22. Sinukat niya. Kasi sa banig lang sila natutulog ni Allen dati, di ba? Nakikita na lang sila sa magulang nila. Kaya alam niya, shit, kasi tayo dito sa banig. Pagpasok niya sa kwarto, sabi niya, wow, ang ganda ng kwarto. Sila pagpasok, wow, ito yung banig na tinutulugan natin dati. Di ba? Okay, so work harder. Huwag magkontento. Kasi sa next trip, gusto namin kayong makasama. Gusto nyo makasama sa next trip? So, kung ano yung trabaho nyo para makasama dito, you need to work harder. To be in every IFER trip. Diba? To have bigger income. Itong trip natin, bonus lang to. Marami kasi, ang tinatrabaho yung trip lang. Yung income, hindi tinatrabaho. Pag may trip, exam trabaho eh. Hindi ka magtrabaho pa. Diba? Nandito tayo para sa income. Bonus lang yung trip. Okay? Gusto mo magka-Rolex? Gustong gusto. Pabalikin mo sa 390,000 yung income mo. Wala kang pake. May pinaaral din akong doktor. Lahat kami naka-Rolex pa rin. Oo, gustong gusto. Sige. Ha? Kasi may pinapaaral akong doktor. Wala kang pake. Lahat naman tayo may pinapaaral, di ba? Pag meron kang pinapaaral, hindi ibig sabihin magpapawas ka ng gasto sa sarili mo. Kasi yung gasto sa sarili mo, pampalaki ng negosyo mo yan. Pagka nagka-Rolex siya, kahit na 2 doktor, kaya niya pag-aralin. Alam ko malaki na income nito Ba't hanggang TikTok na lang siya? Anong tolya mo? Ikaw yung OFW sa Singapore, di ba? Tapos? Nag-300
340,000. Last month, 200. Income mo ah. Ikaw yung bumili ng kotse sa nanay, bumili ng kotse sa tatay, di ba? Buong pamilya, binili mo ng kotse, di ba? Dapat inuna mo yung sarili mo. Oo, nakatulong pa sa negosyo mo yun, binili mo sila ng mga kotse. Bante. Okay. Nox na-inspired. Tapos, hindi naman tinabaho. No? Wrong decision yan. When you get big income, do not spend for family members. Unahin mo yung sarili mo, negosyo mo. Okay? Kasi lumabas, ang laki ng ginasok. Bili naman ng kotse yung tatay mo, bili mo kotse nanay mo, okay. Hindi man nakatulong sa negosyo mo. Pagka Rolex ang binili mo, baka 600,000 na yung income mo. Ba't bumaba yung income mo? Karamihan teacher nag-full time sa ayun yung yung struggle ko. Hindi po, sir. Ang struggle ko po is sa status ko, sa rank ko, paano pa may inspire yung mga business partner? Kasi kumikita na po. Parang kontento na yung ganyan yung dating. Parang yun po yung nagpapamentor po ako sa mga outlines. Paano pa sila mahihikayat na meron pang higit pa? Huwag tayong mag-stop na kumita na ng 100, may 80,000. Parang yung hataw is hanggang dun lang. So yun po yung struggle na ino-consult ko po sa mga Mag-roll. Bumili ka ng kotse sa mga magulang mo, regalo ka ng kotse, kinonsult mo ba yung apply mo? Yun yung mali. Ha? Paano kumita, nag-aasa apply, paano? Pero paano gumastos, hindi na tatanong. Nagkaroon na ng 600, bumili ng kotse sa nanay, 300, second hand. Bumili kotse sa tatay, 300, second hand. Kasi ang dapat sa income mo, kaya mo na mag-chedeng. Tama. Bago ka magregalo ng kotse, mag-chedeng ka muna. Yun. Yung mga downline mong hindi inspired, magiging inspired. Tama. Tama? Rather than bumili ka ng 300,000 na kotse kay tatay, 300,000 kotse kay nanay, bumili ka ng Rolex. Di ba? Kasi every time naman na pumunta ka dun sa mga downline mo, nanay, tatay, halika, dalhin yung dalawang kotse nyo, pati kotse ko, papaliwin natin sila. Nangyari na ba yan? Never. Okay? So, kasi hindi kayo nagtatanong paano gumastos ng tama para mapalaki ang negosyo. Ito, makinig kayo ha. Yung mga nagninegosyo, para lumaki yung income, kunyari may isang Dunkin Donuts siya. Gusto niya lumaki income, magbubukas siya ng pangalawang Dunkin Donut. No? Lumaki income, magbubukas siya ng pangatlong Dunkin Donut. Dito sa Hyper, di natin kailangan ng pwesto, di natin kailangan ng tindahan. Ang pang-value, pang-inspire natin, kumita ka ng malaki, bumili kang sapatos, Louis Vuitton, 40,000. Wow! Kasi yung 40,000, pinatatapak mo lang. Diba? Yung sahod ng mga tao sa buong buwan, isang sapatos mo lang. Chinelas. Bumili ng Rolex yung upline, 2 milyon. Bahay na ng ordinaryong tao yun. Dito sa Iron, relo lang. Tama. Tama? Yung kotse, bumili, 5 million. Welcome Pag to 5 million, apartment na yun eh. Pero dito sa Hyper, kotse lang. Ganon mag-inspired. Okay? So, mali kasi yung galaw mo, kaya hindi inspired yung mga downline mo. Hindi ka kasi nagtanong sa upline mo, kaya hindi mo nakukuha yung result ang gusto mo. Okay? So, ang mistake mo, you did not ask your upline. Yung nagka-problema ka, upline ba't ganon? Upline ba't ganon? Sinisisi mo upline mo, ikaw yung mali. Gumastos ka ng mali. Naintindihan mo na? Okay. So, para ma-inspire ka, makinig ka sa upline mo. Sundin mo yung ginagawa nila. Okay? Sir. Good morning, Nick. Jude pala. Malahaja. Okay, what do you do? What's your background? Dati po akong employee ng YKK Zipper Philippines for 24 years. 43 to 45,000 per month. So I decided to resign on December of 2019 and not full-time po for IFER. Okay, how much income? So income po namin sa IFER na kami po ni Mrs. I1 last 2 months po is 165,000. Gary, Paniray, 80, another Hindi po, ang 80. major po ay still working in Yasaki Torres. But Patek still, Philippe. sa Yasaki po. And the rest are all Rolex. Okay.
160 ang combined Ito income niya nasa sa 18 iPhone million tong 160. Rainbow na Daytona. Nag-provide din po kami ng almost Rolex. 239,000. That was ano po, last of June. January, February. Last month po is ano lang kami, nasa 100,000. Okay, so from 239 combined, bakit 100,000 na lang? Siguro po, medyo... Kaya lang po ay medyo hindi po nag-work na yung maganda yung mga apply. Kasi hindi maraming grade po ako kaya lang so still po Hello, Ate Yoli. May mga may mga paniray 300,000. Yung akin 300,000. So time, kailangan ko talaga is spend more money para po How much time do you spend on your business kaya 100,000 a month? Do you think you already spend a lot of time in your business or kulang? full. Siguro po mga 35. Yes, Mary. Kaya-kaya ni Mary. The future ni Mary. May 18 million na Rolex. So 7 a.m. to 12, may kausap daw siya. Pag after 12 noon, may papahinga na. Yung ba sikreto ng Rolex Club? No! 7 to 12, tas pahinga na? Okay, eto nagtrabaho ka ng how many years doon sa YKK? 24 years. 24 years. Ano yung schedule mo sa YKK? 8 to 5 po, pero doon po time na sa YKK ako, ginawa ko si iFi na 8 to 5. Okay, 8 to 5 ang sahod mo? Daily po, almost. Monthly po is 40 po. Okay. Ito makinig kayo. Ang schedule niya sa YKK, 8 to 5. Monday to Saturday, Monday to Friday. Monday to Friday, 8 to 5. Ang sweldo niya, 43,000 to 45,000. And 25 years na doon. 24. Pero sa iFern, ang binibigyan niya oras, 7 to 12. So, tama ba yun? Mali po. Tama, di ba? Welcome. Yung trabaho na hindi nakakayaman, 8 to 5, 25 years niyang ginawa, ang sahod niya, 45,000 na. Dito sa iFern, naranasan nila yung 239,000, pero ang binibigay niya, 7 to 12. Yung mga kausap mo, inaantok pa 7 to 12, kakagising. Di pa nagkakape yung nakausap mo. Tapos yung mag-12, gusto na nila mag-lunch, nakausap mo ba? Talaga walang mag-paying sa gano'n. Timing ka lang, mali. Diba? So you're here on balancing because of your points or because your downline or upline gave you the slot to come here? Maybe both points din. So, nag-redeem ka using your dashboard? Okay, nag-redeem ka using your dashboard, meaning to say, you had enough performance in order to qualify for balancing. Pero now, you're only giving 5 hours, 4 hours a day for your business. Samantalang you were willing to give 8 hours for your job. Okay? Ang iFern, hindi siya hobby, hindi siya pastime. Negosyo siya. Diba? Dapat natutulog na kami ni Madam ngayon. Kukolor na kami. Pero nandito pa ako nagtatrabaho para sa inyo. Kasi ang bibigay mo sa akin, 4 hours a day. Diba? Tama ba yan? Gusto mo magka-Rolex o gusto mo bumalik dun sa zipper company mo? Zipper mo nakabukas. Okay, so gusto mo magka-Rolex? Okay, what are you gonna do in order for you to have a Rolex? Grind. Ito ang iFern iba sa negosyo. Yung negosyo, 8 hours kahit wala kang ginagawa, may sahod ka. Sa iFern, kahit 1,000 kausap mo, buong araw, kung wala nang pay, wala kang income.
Kung wala kang nabenta, wala kang income. So, don't count your 5 hours. That's nothing. Even you work 25 hours a day. Kung walang result, walang kwenta yan. Okay? Sige. Yes, magkasama kayo, di ba? Sabay na. So, anong income combine nyo? 300. Or 70? 70, 100. 270 and 100, 370. Okay. So, gusto nyo ba magka-Rolex? Anong pumipigil sa inyo? Ba't wala pa kayong Rolex? Sino ba yung palag dito? Hindi kami umabot mo dun sa at the price of goods. By sir, by December or January. Sino yung unang mag-Rolex? Si Mr. or si Mrs.? Ako daw. Yan ang tamang desisyon. Gumawa ka ng tama, sir. Okay, sige. Pili ka na dyan. Tama. Para alam nyo magkano yung ipunin niya. Ha? Yes. April Pitogo po. Dati po akong HR specialist sa YPP. Sa YPP. So, dun po, mga 16 to 18. 16 to 18. Yes po. Yes po. Yes po. Last month po, 101,000. 170. Nung first, mga second month po nung pandemic. Siguro po, hindi naman po sa yung sa daily drive po, nakulangan po. Si Balahaja. Saan yung boss mo? Boss! Mr. Ano yung pangalan niya? First name niya? June? June Balahaja, nasaan ka? Nasa CR ka na naman. Sabi ko na eh. Nag-check siya kung nakasala yung silver niya. June! Yung down line mo, kinokopya ka. Oo, kasi 5 hours ka lang daw, hindi 4 hours lang siya. Ha? Ano po kami, nagda-daily drive po talaga kami. Sabi mo kulang na yun, sabi. So mag-asawa kayo sa Hyper na. Okay. Ano yung sa trabaho ni Mr. dati? Yung husband ko po dati po siyang food service assistant. Tapos ngayon po ay siya yung barangay counselor. Okay. Malaki bang kita doon sa barangay counselor? 4,300 lang po. Ilan oras niya doon? Full time po. Worth it ba yun? Hindi po. Kumain ng pamilya yun? Hindi po. Sabi nga po niya kung ano po, baka po tinatapos lang po niya yung December, magre-resign lang po siya. Hindi siya mag-resign ngayon. Hindi ko lang po, pero... Mrs. Faye, ikaw ang batas. Sabi mo mag-resign ka lang, kung hindi, dyan ka na sa barangay tumira. Tama? Ba't mo pagpapalit yung 4,000 sa 100,000? Ilan yung anak niya?